alam nyo, mga ka-schoolmates, kami ni Gina mismo ay produkto ng SK. So, si Gina ay SK Kagawad, ako naman ay SK Chairperson. And how does it feel, Gina, na we finally concluded our term? Alam mo, sobrang, siguro malungkot na masaya. Yes. Kasi hindi ko naman masasabing napaka-successful or naging successful yung term or yung years na naglingkod kami. Pandemic. Oo, yeah, diba? Very challenging. Parang sa dinamin-damin ng naging SK before. Parang sa amin sa term pa natin napunta yung right. Yung mga challenges na yun. Pero what I would siguro really treasure was or were the learning experiences that I've gathered, plus the people that I've met, plus yung mga natutunan ko from meeting and helping different people from different walks of life. Right. Napakalaki ng potential ng SK dahil Pilipinas lang ang merong barangay. And we believe na ito talaga yung frontliner ng public service. At napakagandang potential dahil isinama natin ang kabataan bilang parte ng institusyon ng ating barangay. Ikaw, how it feels like to be the kapitan na ng inyong barangay? Oo, syempre, lahat naman nung natutunan natin mula nung maging student leader hanggang maging SK chairperson, yun ang ating armas sa mga bagong tinatahak natin sa mas mataas na posisyon. Kaya nga, schoolmates, sabi ko nga, napakalaki po ng potensyal ng SK dahil mas nauhubog yung mga kabataan pagdating sa paggogobyerno. No? At para mas maunawaan pa natin ang importansya ng sangguniang kabataan at ang kanilang will to serve, makakasama natin sina Casey, Hero, Russell, and Drake. Hey! Hi guys! Hello! So, magkwento naman kayo ng kaunti about sa inyong mga sarili. So, Casey, simulan na natin. Bakit kayo napunta sa SK? Yeah, tama. Tama. Sige, Casey. Hi mga schoolmates. Ayan. I'm very happy na nandito ako ngayon, no? And I am the chairperson-elect of Barangay Pinagbuhatan, the biggest barangay po in Pasig City. So bakit nga ba tayo napunta sa Sangguniang Kabataan? We started also with being a student leader, and then it followed our heart to serve the youth, no? Pagiging ating volunteer and also community leader. And then also, syempre, when we had the opportunity and chance to run as an SK chairperson, we grabbed it. And talaga namang the youth in Barangay Pinagbuhatan is with me all those hindi lang 10-day campaign, nakasama namin sila. We've been together, I think, a year kasi nag-prepare kami for more than a year for my campaign. And we're very happy. And also, just lately, I've been also proclaimed as the SK Federation President of Pasig City. Wow. It's a long ride, it's a roller coaster ride, but I'm very happy na nandito na tayo ngayon sa journey na ito. Wow. Kapwa Pasigueño pala to si Yes. Casey. Ang lungsod na maraming mga bagong henerasyon. No? Yes, tama. Congratulations. Si Casey, teacher. Right? Yes teacher, po, I am a teacher. Tagapagtaguyod ng edukasyon. Ito naman, Yes. si Drake. Drake. Ayan, so hello po. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Drake Cabiltes from Barangay Marulas, mula po sa lungsod ng Valenzuela. So, konting background lang po tungkol sa aking sarili. Actually, bata pa po ako 19 years old pa lang po ako. Oh, wow. Before po, ako ay naging Student Council President sa Philadelphia High School. Tinahak po natin ang kursong Humanities and Social Sciences strand sa University of Santo Tomas Senior High School. At ngayon po, kasulukuyan po tayong estudyante ng Governance and Public Affairs sa De La Salle College of St. Benilde School of Diplomacy. So, para rin sa ating barangay, sa mga taga-Marulas dyan, mga Maruleño, ako naman ang kanilang Marulas Youth Federation President before I ran for SK Chairman. So, ngayon po, tayo po ay SK Chairman-elect ng Barangay Marulas at kasulukuyan rin po tayong Vice President ng SK Federation ng Valenzuela City. Magandang araw po. Wow, nice. Grabe. Ito naman, si Hero. Ayan po, good evening po sa lahat, especially po sa ating mga nagsisipagang anchors.
And sa lahat po ng mga batang Kangkalu mula po sa lungsod ng Caloocan, higit sa lahat mula po sa kabataan ng Bagong Silang, ang pinakamalaking barangay po sa buong Pilipinas. Ako po si SK Chairman Hiro de los Santos. Nagmula po ako sa may Bagong Silang at ako po ang kasalukuyang naihalal bilang SK Chairman po ng aming barangay. Maliban po doon sa usaping lideratura at pamamahala po, bata pa lamang po si Kuya Hiro ay nagkaroon na po tayo ng iba't ibang aranasan sa paglilingkod. Nung tayo po ay elementary sa Silangan Elementary School, naitanghal po tayong pinakabatang SSG President po, SPG President po sa buong Caloocan o yung tinatawag po nating Supreme Pupil Government. Maliban po doon, pagpatak po ng high school, tayo po ay nagkaroon ng chance sa makapaglingkod bilang Task Force on Youth Development sa loob po ng isang term. Kung matatandaan po natin, year 2013 to 2015, 2015 to year 2018 po pala, na-abolish po ang SK. Right. At dahil po doon, bumuo po ang national ng Youth Commission at youth government po per barangay na tinawag po nating TFYD o Task Force on Youth Development. Naging bahagi din po tayo noon at na itanghal din po tayo bilang pinakabatang TFYD po sa buong lungsod ng Caloocan. Maliban po doon, ako po ay kasalukuyang kumukuha ng kursong Bachelor on Early Childhood Education bilang pagpapatuloy po sa serbisyong nasimula ng aking mga magulang na parehong teachers po sa elementarya at ang aking tiyahin po na naging principal po ng iba't ibang eskwelahan sa aming lungsod at sa aming barangay. Kaya isa po sa aking battle cry ay ang pagyayabungin at mas paigtingin po natin ang pagsaserbisyong pangkabataan para po sa aming barangay at sa lungsod po ng Caloocan. Well, galing ni Kuya Hiro. Pansin ko Literal lang, na hero. Gina, ang lalaki ng barangay. Lalo ito sa Bagong Silang at Pinagbuhatan, ikaw ang may pinakamalaking barangay Yes sa po. Metro Manila. Si Buong Pinagbuhatan Pilipinas po. ay Pang-apat. Sa may pang-apat. pinakamalaki. So Sensi, grabe. Talagang dekalibre ang ating mga guests ngayon. No, Tsaka from SKs. hindi biro yung mga background nila. Talagang Right. simula kabataan pa lang nila. Nahubog na talaga yung kanilang kumbaga burning desire Right. for service. eto Syempre, hindi naman. na papauli ang ating Fresh from Tugigaraw. Yes! Grabe. Ang layo. dinadayo na school. Russell. So, yun po. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Russell Kentio Canapi from Tugigaraw City, isang registered agricultural and biosystems engineer, 23 years old. So, ano po, ang magulang ko po, ang tatay ko po is government employee po. Ang nanay ko po is businesswoman. So, paano po ako napunta dito sa SK Chairperson? Actually po, hindi ko po talaga plano, pero yun nga po, pero nandito po ako kasi nakitaan po ako ng isang tao na kaya mo mag-lead, kaya mo yan, sabi niya sa akin. At the same time, nung bata po ako, talagang mahilig po akong sa news, specifically sa politics, social issues. Kinakausap ko po lagi yung tatay ko. Minsan nagdedebate po kami ng mga lolo ko. So yun po. And who am I to say no sa public service po? Wow. Isang engineer Yes. naman si Russell. Grabe, alam mo, nakakatuwa. Kasi there's hope. Kasi ang daming mahuhusay na kabataan ngayon na pumapasok na sa gobyerno. And mas nagkakaroon tayo ng hope na pag pinagsama-sama natin yung husay, yung katapatan natin, siguradong posible ang pagbabago sa Pilipinas. No? Saka doon mo makikita na very important talaga kung ano yung pundasyon nila within the family, kung gaano ka-solid yung paniniwala nila, yung prinsipyo nila. Kasi up until they grew up, makikita mo yun sa kung paano sila magservisyo. Right. We believe, and I think you would also agree, no, na in governance, half the work is planning. So I'm pretty sure na nagpapagod, walang pahinga to, no? Yes. Wala kang time mag-celebrate to prepare, right? So, what are your priority programs? Anong plano natin sa transition sa pagpasok ng bagong administrasyon ng SK? Si Casey. Ayan. For us nga, na-mention ko a while ago, no, CapCab, the preparation took almost a year. Pagpili pa lang na aking mga SK Kagawad. And then yung pagpili namin ng mga SK Kagawad, it was strategic as well. Because kinuha namin yung mga nakapagtapos in a profession na merong katapat na centers of participation. So we have 10 centers of participation, but we only have 7 kagawad. So minatch namin yung kanilang mga expertise or yung tinapos nila sa college. So for that,
meron na agad kaming 90 days prior to being elected. Nakapag-plot na kami ng aming projects for first 90 days. And then we will focus on the active citizenship or active participation of the youth. Bubuuin na po namin ang Pinagbuhatan Youth Association. It's a plan, to give more space po sa mga kabataan in Barangay Pinagbuhatan para maramdaman nila na they are one with us. Hindi lang kami yung nanalo, but nanalo ang buong kabataang Pinagbuhatan nyo. I think maraming makaka-relate if they know the Barangay Youth Development Council, Cagayan de Oro. Yun po yung tinitingnan namin na i-launch for the first 90 days. Ayun po. Right. So yun, yung PYDP, dapat alam ng SKs natin yan. Yes. May nadagdag, di ba, yung agriculture, di ba? So, yan, kailangan aralin yan. Kayo naman, Drake, kamusta sa Valenzuela? Anong priority programs mo? Before I start, gusto ko lang sabihin kung kamusta sa Valenzuela. Siyempre sa Valenzuela, tuloy ang progreso sa barangay, sa Valenzuela, at siyempre sa Barangay Marulas. So siyempre sa amin, ang personal goal ko kasi sa kabataan ng Marulas, siyempre is pagkakaroon ng pagkakaisa. Dahil siyempre sa pagkakaisa, mapagpapatuloy natin yung progresong nasimulan na. So, ginawa ko since I was the Marulas Youth Federation President. So ako ang presidente ng bawat youth organization sa bawat sitio dito sa Barangay Marulas. Ginawa ko, ipinagkaisa ko sila. Siyempre, and nag-isip kami sa bawat presidente kasama ng mga newly elected SK Kagawads na kung paano ba gumawa ng projects and paano ba magkakaroon ng pagkakaisa dito sa barangay. Kasi isa yan sa problema po natin eh. Siyempre, after elections, magkakaroon ng problema dahil magkakaroon ng diversity. In diversity, hindi natin maiwasan yan. Pero sana, this is a call out din sa lahat ng nanalong officials na sana yung mga supporters natin, na sana pagkaroon natin ng pagkakaisa yung mga tao natin, siyempre yung mga supporters natin. So again, yun yung magiging main program natin, main advocacy natin is pagkakaroon ng unity in diversity in Barangay Marulas. We should be unifying figures, tama yan. Yes. And alam naman natin na yung mga newly elected SK officials, kayo nga, ay may 2 taon lamang sa panunungkulan. So, sa tingin ninyo, paano nyo ma-execute yung mga nabanggit nyo, na i-discuss nyo ng mga proyekto sa mga constituents ninyo? Hero. Ayun po. Siguro para po sa akin, doon na po papasok yung tulong at pang-aagapay po ng mga SK Kagawad. Alam po natin na per kagawad, mayroon po silang iba't ibang komitibang pinangahawakan. Mayroon sa health and sanitation, mayroon sa environment, mayroon sa education and sports, di ba? Kaya doon po tayo magkakaroon ng camaraderie and unity to serve the youth. Maliban po doon, ang aming plataforma po kasi sa Bagong Silang ay inclusive community for all. Dahil naniniwala po kami sa Caloocan at particularly sa aming barangay, dapat walang batang may iwan sa aming komunidad. Maliban po doon, daladalahin po natin ang adikaing maisulong, ang Project Hero o ang Project for Health, Education, Reform, and Organization. Ito po yung mga programa at layunin na nais po nating ilunsad at bigyang pansin po sa unang 100 araw po ng aming pamamahala sa aming barangay. Kaya ayun po, katuwang po natin ang Sangguniang Barangay, ang Sangguniang Kabataan, pati na rin po ang Katipunan ng Kabataan sa Barangay Bagong Silang para mapabilis po ang pagsaserbisyo at pamamahala para sa ating komunidad. Nice. Yes, nice. Russell. Sa akin po kasi ang talagang is agriculture since agriculture and biosystems engineering ako. No? So para mapadali po, tulad ng sabi ni Sir Hero, talagang kailangan mo ng tulong ng mga SK Kagawads mo. Walang lalabas at walang lalabas diyan na pera hangga't walang pirma yung mga SK Kagawads. So ang ko po is yung tinatawag po, kasi sabi ni Sir Gab kanina, nadagdag doon sa PDYP yung agriculture po. Yes. So, ang gusto ko pong talagang adikain sa agriculture. So, i-introduce at i-educate ko po yung mga kabataan sa amin na to go more on aquaculture and hydroponics po. Nice. So, yun po. Sa barangay po kasi namin, katulad sabi ko kayo, is business district, more on establishments po. Right. So, para po ituturo ko po sa kanila yung aquaponics and hydroponics po para sa may different sa little own ways po nila magkakaroon po sila ng sa agriculture. So in their own little ways makakatulong po sila sa food security
Nice. Which is a very big issue right now, Yes di ba? po. Food security. Food security. Good. Sige. So, yun po ang gusto kong adikain talaga sa 2 years na yun, agriculture po. Okay, nice. So guys, ito alam mo to na mahirap gumawa ng programa kung hindi ito na babackupan ng datos. Kung wala tayong basis, di ba? Isa sa tinuturo ng SK Reform Act, yun dapat data-driven, kagaya ng nabanggit ni Casey, ang lahat ng programang gagawin natin in accordance sa Philippine Youth Development Plan. So sa ngayon, base sa inyong sensing, lalo kayo, 10 araw tayo nag-ikot, di ba? Ano yung mga problema at challenges na nakikita natin na pwede nating solusyonan sa ating pag-upo, no, sa ating barangay? Gusto ko pakinggan yung pinakamalaking barangay sa buong Pilipinas. Ikaw, Hero. Ayun po, base po sa aming naging karanasan, no? Doon sa pag-survey po namin during the 10 days campaign. Actually po, bago pa lang po mag-eleksyon, may org na po kami, yung ICOV, yung Intensified Community Outreach and Volunteers Elite. Kaya mula po nung una, kahit paano, mayroon na po kaming ideya kung ano-ano ba yung mga suliraning panglipunan na kinaharap po ng isang batang bagong silang at ng batang kangkalu sa aming komunidad. Isa na po doon, yung out-of-school youth. Ang laki po ng bagong silang, ang laki po ng populasyon ng aming barangay. Nakakalungkot isipin na sa kabila ng great population ng aming barangay ay medyo kalahati po ng kabataan namin ay hindi nakakapag-aral or mas piniling magtrabaho dahil nga po sa kahirapan ng buhay. Maliban po sa issues at concern ng mga OSY, ay yung tumataas po na bilang ng mga CICL o yung tinatawag po nating Children's in Conflict with the Law. No? Pababa po ng pababa ang edad ng mga batang nakakaranas po ng krimen at kriminalidad. No? At minsan po nagiging bahagi po sila, nagiging accomplice po sila ng pinaka-suspect o suspect na tinatawag po natin. Maliban po doon, education. Bilang bahagi po ng aking plataforma, edukasyon po ang pinaka-isa mahalagang proyekto po namin. Kaya ang naisip po namin upang magbigay tulong sa mga kapwa ko mag-aaral ay ang educational assistance. And maliban po doon, yung malnourishment po sa barangay po namin, nais din po namin tutukan bilang bahaging proyektong pangkalusugan para sa aming komunidad. So, ilan lamang po yun sa mga proyekto po namin. So, parang education, rehabilitation, tsaka health. Very holistic na yung programs, no? Tapos na yung mga stigma sa SKs before. Sige, last na lang siguro, Drake, anong mga problema? Kasi malalaking barangay kay Drake, medyo sakto lang. Medyo sakto lang. Saks lang. Anong mga problema? Sa barangay naming Saks lang, ang nakikita kong problema is syempre is unemployment. Problema yan. Syempre, yung ilang mga out-of-school youth na nakikita natin sa kalsada na walang trabaho, di nag-aaral, patambay-tambay lang. Pero again, isa yan sa problema, pero syempre gagawa natin ng solusyon yan sa administrasyong SK Chairman Drake Cabeltes. Wow. So, diba, tama naman yung mga nabanggit nila. Tsaka, very fresh, very pleasing to the ears, diba? Tsaka, I'm very much sure na hindi lang ako, bilang ako nga, kahit hindi nila ako constituent, grabe na excite ako for them to serve their people. So, kanina, madalas yung nababanggit na sama natin lahat, di ba? So, inclusivity programs is the key to execute all of these projects. So, paano nyo maiwasan yun? Kasi, di ba, may mga pasaway talaga ng mga kabataan na hindi nagpa-participate sa mga proyekto. So, sa tingin ninyo, paano nyo sila mahihikayat na sumali sa mga i-execute nyo na plans or projects? Russell? Ang balak ko po, as in pag-uwi ko po, imi-meeting ko po lahat ng kabataan sa amin. So, itatanong ko po sa kanila, ano bang gusto mo? Paano? Kasi para sa akin po, naniniwala po ako na ang kabataan, marami pong magagawa yan eh. Bigyan nyo lang po sila ng chance, at the same time, bigyan nyo po sila ng na mag-participate in the barangay elections. May mga idea na innovative idea at creative ideas yung mga yan, no? So, doon po, kukunin ko sila by heart talaga. Kung paano din ang pagsaserbisyo ko, ganun ko po gagawin para ma-engage po sila sa activities natin sa barangay. Pagbaba ni Russell ng eroplano, diretso agad siya sa meeting, kako magpapa-assembly agad. Eto naman si Casey, since malaki yung barangay ninyo, no? So, paano mo sila may encourage na maging active and cooperative sa barangay?
Ayan, with the recent election po na nangyari, the voter turnout is low. So, makikita natin, no, tinignan namin yung numero, ilan ang child youth, ilan ang core youth, at ilan ang adult youth. And then, binangga namin siya dun sa number na aming botante, yung mga bumoto with the recent election. And nakita namin masyadong mababa yung voter turnout. So, naisip namin, I know with the recent SK Reform Act, decentralized na ang ating government, pero gusto namin mas i-decentralize natin sila. With the PYA that we are planning, Pinagbuhatan Youth Association, nakikita namin na maybe mahihikayat namin sila if they are going to see faces that they see on their neighborhood. And syempre sa amin din sa Barangay Pinagbuhatan, merong tinatawag na Homeowners Association. Right. So I think 120 ata yung aming Homeowners Association. Bibigyan natin ng espasyo yung mga kabataan doon. So bibigyan natin sila ng right na maging part ng aming HOA na tinatawag. And from then, they can, actually before kami nag-start ng campaign, there are 18 registered youth organizations. And then 5 days after namin manalo or after namin ipanalo ang kabataang Pinagbuhatenyo, today, we have 30 registered youth organizations, and we are still looking forward to having mobilized all of the youth in Barangay Pinagbuhatan. Wow, talaga nakakatuwa, Gab. No? At alam kong maraming matututunan ng ating schoolmates for today. Kaya naman bibitinin muna namin kayo sa aming usapan. Ngunit marami pa kayong dapat abangan sa pagbabalik lamang yan ng Schoolmates!